Ka-ombudsman, ginagapang ni Remulla. Ombudsman, tanggapan ng tanod bayan, the last vestige of hope for those seeking to hold the kurakot accountable. Very catchy and very timely of our time. What am I saying? Sila ang pag-asa ng taong bayang inalipusta at pinagnakawan, especially those accused of graft and corruption. Kumbaga, sila yung tanod bayan. Sila yung last resort ng ating mga embattled na citizens. Nang matapos ang ikapitong taon na termino ni Ombudsman Samuel Martires Duterte appointed, by the way, last July, nagsilipa na ang mga gustong maging ombudsman to be the last arbiter of justice laban sa mga makapangyarihang ulupong. Sila yung mga kakalaban sa talagang nasa tuktok ng tatsulok. One aspirant, Department of Justice Secretary Crispin Remulla, declared his bid sa ombudsman to prosecute the hundreds of thousands of government officials found at the regular side of the invisible coin. But you applied? Mag-a-apply pa lang ako. I'm submitting my application by Friday, before Friday. Bakit, sir? Wala. I think that I have a lot to offer there. Ganun din. So ano nga ba muna ang qualifications ng isang ombudsman? Bakit ba natin siya kailangan? At to be honest, ano ang magiging implikasyon ng pagkakaroon ng ombudsman na Remulla? Ayon sa Republic Act No. 6770 o the Ombudsman Act of 1989, may 6 na kailangang matugunan ang isang aplikante sa pagka-ombudsman. Una sa lahat, ikaw dapat ay isang natural-born Filipino citizen. Meaning, kapag ikaw ay Chinese at birth at pinanganak sa China, tapos lumipat ka sa Pilipinas, even if you are naturalized by the Constitution, hindi ka pwede. Pangalawa, dapat ikaw ay isang thunders na. Thunders generation o yung mga 40 years old pataas. Pangatlo, dapat ay napatunayan mo na ang iyong probity